ay yung hangganan ng kalusugan at kakayahan ng katawan. Ibig kong sabihin ng Vita, di ba mayroong Vita Plus, ganyan. Ibig sabihin nun ay life. At yung Beata, ay mga ilang English translation, ang sabi ay blessed o di kaya ay happy. At ang ibig sabihin ng Beata Vita, on happy life. Nagsimula ang unang Lunes ng buwan ng Marso ng pamahalaang lungsod sa isang banal na misa na pinangunahan ni Reverend Father Marlon David ng San Isidro Labrador Parish. Sumentro ang homily ni Reverend Father David sa pagkakaroon ng pinagpalang buhay. Matapos ang banal na misa, formal nang binasbasan ang 10 bagong impounding vehicles ng City Veterinary Office na siyang ipinagkaloob sa iba't ibang barangay sa lungsod bilang bahagi ng Rabies Awareness Month. Ang Rabies Awareness Month ay sineselebrate bilang hindi siya paggunita, pagkabahala laban sa sakit na rabies kasi ito ay buong Pilipinas na sinasagawa. No? So every month of March, nagkakaroon tayo ng pagkabahala laban sa sakit na rabies. Meron tayong City Ordinance noong 2018 na dinedeputize ang mga barangay na sila ang mag-conduct ng stray dog catching activity. Kaya sila natin binigyan ng impounding vehicle. Yung 10 barangay na yon, sila yung high-risk barangay na may kaso ng mga rabies. Mga kababayan, mga kababaihan, ang buwan din ng Marso ay ipinagdiriwang bilang buwan ng mga kababaihan. Kaya naman upang ipakita ang pakikipagkaisa ng lungsod, naghanda ng espesyal na AVP para sa Pambansang Awit ng Pilipinas ang Public Information Office upang maipakita ang katatagan at mahalagang tungkuling ginagampanan ng bawat kababaihan sa lungsod. Bukod sa buwan ng mga kababaihan, ang Marso din ay ginugunita bilang Fire Prevention Month at umpisa ng Ramadan para sa mga kapatid nating Muslim. Mahalaga para kay Mayor Arthur B. Robes na maging bahagi ang mga kawani sa mga paggunitang ito, kaya naman ito ang kanyang mga paalala. At syempre, sa panahon din ito, buwan, Fire Prevention Month. Kaya kailangan, bago kayo umalis ng mga bahay ninyo, mag-ingat kayo mabuti. Tanggalin ang mga saksak. Alam niyo naman, pagka summer na ganito, talagang sunod-sunod yung sunog. Matapos nito, formal na ring nanumpa sa kanilang mga tungkulin ang mga miyembro ng San Jose del Monte Bankers Association sa harap ni Mayor Arthur B. Robes kasama si Business Development Officer Ronald Soriano. Layunin ng asosasyon na ito na magkaroon ng mas aktibong tungkulin sa pagpapalago ng ekonomiya sa ating lungsod. Kinilala rin sa flag raising ceremony ang mga atletang Sanoseño na nag-uwi ng mga medalya mula sa 3rd Kyoday Karate Do Championship Tournament na ginanap nitong February 23, 2025 sa Robinson's Place, Novaliches, Quezon City at Relentless Asia Super Fights na ginanap naman noong February 8, 2025 sa Bacolod City at Alabang. 6 sa mga kabataang Sanoseño na sumali sa 3rd Kyoday Karate Do Championship Tournament ang nakasungkit ng bronze medal para sa Intermediate Kata, Open Komite at Novice Komite, habang isa naman sa kanila ang nag-uwi ng gold medal para sa kategoryang Novice Komite. Ang 3 atletang Sanoseño naman na sumali sa Relentless Asia Super Fights ay nakasungkit ng 2 gold medal para sa under 66 kg Professional Grappling Super Fight at under 69 kg Blue Belt Master Super Fight at bronze medal naman para sa under 60 kg Female White Belt Division. Kasunod nito ay formal na ring iprinesenta ng City Social Welfare and Development Office na pinamumunuan ni CSWD Officer Rowena Gugulan ang 2023 Seal of Child-Friendly Local Governance Award. Kabilang ang pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte sa 15 local government units sa probinsya ng Bulacan na pumasa sa 2023 Child-Friendly Local Government Audit o CLFGA assessment ng Department of the Interior and Local Government. Ang pagkilalang ito ay nagpapatunay na ang The Rising City, child-friendly. 2 magkasunod naman na parangal at pagkilala para sa tanggapan ng turismo sa nakalipas na buwan ang formal ng prinesenta kay Mayor Arthur B. Robes mula sa City Tourism Office. Sa katatapos lamang na Tourism Recognition for Enterprises and Stakeholders o TRES Awards ng Department of Tourism Region 3, ang lungsod ng San Jose del Monte ay kinilala hindi lamang sa buong lalawigan ng Bulacan kundi maging sa gitnang Luzon.
Itananghal bilang grand winner ang lungsod bilang Most Outstanding Community-Based Tourism Program, Most Creative Tourism Marketing Collateral Printed Brochure, Most Outstanding Tourism Officer at Most Outstanding Environmental Program for Tourism. Nasungkit rin ng pamahalaang lungsod ang First Runner-Up Award para sa Most Outstanding Festival sa pamamagitan ng Tanglawan Festival at Most Outstanding Heritage and Cultural Tourism Program para sa mga pamanang kultura tungo sa maningning na kinabukasan ng San Jose del Monte. Naiuwi rin natin ang Second Runner-Up Award bilang Top Tourism Destination at Most Creative Tourism Marketing Collateral Social Media. Formal na ring prinisenta ng City Tourism Office ang 3 karangalan na nakuha ng lungsod sa Bulacan Excellence for Tourism o BET Awards. Nakuha ng San Jose del Monte ang rank 1 bilang Bulacan's top destination, habang rank 2 rin ang pamahalaang lungsod bilang LGU with highest tourism receipt. Kinilala rin ang lungsod bilang highly efficient sa tourism data management. Ang mga karangalang ito ay nagpapatunay na hindi nagpapahuli at buhay na buhay ang turismo sa lungsod. Nakakataba ng puso, no? At saka very proud ako bilang head ng Tourism Office sapagkat sa tulong ng mga kawani rin ng ating pamahalaang lungsod ay nakamit po ang pagkilalang ito mula sa Department of Tourism Regional Office para sa ating lungsod at syempre para sa ating punong lungsod Mayor Arthur B. Robes. Isa itong testamento ng mahusay at responsableng pamumuno ng ating punong lungsod, kaya naman kinikilala ang ating mga programa sa buong rehiyon ng Department of Tourism. Matapos nito ay formal na ring nanumpa sa kanilang tungkulin ang 3 newly hired and promoted city government employees sa pangunguna ni Mayor Arthur B. Robes kasama si City Human Resource Management Officer Wilma Abella. 5 retirees naman ang binigyan ng City Government Employees Association o CGEA ng pabaon para sa kanilang retirement. Naging saksi naman ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod at CGEA officers para sa formal na paglagda ng Collective Negotiation Agreement renewal sa pagitan ng mga kawani at pamahalaang lungsod. Malaking tulong ang paglagda ni Mayor Arthur B. Robes at CGEA President Zar Andes dito upang magkaroon ng karagdagang benepisyo ang mga kawani. Bago matapos ang programa, napanood ng mga kawani ang mga naging aktibidad ng pamahalaang lungsod sa Balitang San Joseño. Balitang San Joseño. Sa mensahe ng ama ng lungsod, Mayor Arthur B. Robes, ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan para sa mga tagumpay na patuloy na natatamasa ng pamahalaang lungsod. Marami talagang nangyayari sa lungsod ng San Jose del Monte. Kaya maraming salamat San Joseño sa inyong pagtitiwala at patuloy ninyong pagkikisa dito sa ating ginagawa dito sa lungsod ng San Jose. Para sa Balitang San Joseño, ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office. Thank you for watching. Para sa mga napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang social media pages ng City Government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow lang ang kanilang official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts. Check nyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment at share ng ating mga